uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, kumusta? Mayong hapon kaninyong tanan. Welcome diri sa atong pagpanag-uban sa ato aga tulumanon aga Dr. Bombo program. Kini si Bombo Kevin na makiguban kaninyo ngadto na sa alas 3:30 ang takna sa hapon mga kabombo og karong hapon na atong hisgutan mga kabombo ang kinibag ophthalmic emergencies mga kabombo unsay naa niini atog makauban mga kabombo si Dr. Mario Luis Villanueva ophthalmologist mga kabombo from Allied Care Experts Medical Center Butuan mga kabombo aron sa pagpalawom niini. So si Doc Villanueva nasa pikas linya. Doc, mayong hapon. Sige, atog i-plaster mga kabombo ganinya for Dr. Mario Luis Villanueva mga kabombo. Then kung ano na kamoy mga questions na mo'y mga query mga kabombo pangutana regarding nini, feel free lamang kay unya ato ra ni ipabot kang Doc Villanueva. Doc, again Doc, mayong hapon. Oh, sorry. Yes. Sorry. Ngayon kita narinig. Yes, Doc. Yes, Doc. Mayong hapon, Doc. Sorry. Hello, good afternoon. So Doc, atong pagkasugdan Doc, kini ang paghisgot regarding sa atong topic sa pagkakaron Doc. Go ahead Doc. Yes, hello. Good afternoon. Ang topic nato karon is ocular emergencies. Pwede ako magsugod karon? Yes Doc, go ahead po Doc. Okay, so with regards to ocular emergencies, no, naatay kanang relative emergencies and kanang mga true emergencies. Ang mga true ocular emergencies usually kanang mga retinal artery occlusion, acute angle closure glaucoma, and chemical exposure. So kanang chemical exposure medyo self-explanatory na ay nisulod na nisulod ng chemical sa imong mata, kinahanglan tang ganon, so you need to wash that away. Pwede sa balay, ang himuon ninyo is i-wash siya with running water, pero we need to check sa hospital if completely nawala na tong chemical. As for acute angle closure glaucoma, there is no easy way para sa sa mga pasyente to tell kung unsa ang glaucoma. So usually ang glaucoma presents with red eye, naglabad ang ulo sa pasyente, nagsuka-suka. A lot of times mura siya for other health professionals, mura siya nag-stroke or basig na ay lahi na problema sa utok, pero actually ang acute angle closure glaucoma nagsarado ang kanal sa mata na gawasanon sa tubig sa mata. So ang mata nato mura siya na overinflate sa tubig, mura siya liquid na nasobrahan sa hangin. So ang acute angle closure glaucoma, we usually treat that sa hospital na atag mga tambal. Pero eventually kinahanglan siya operahan later on. For central retinal artery occlusion naman, so this happens, mura siya stroke sa mata. So nag-stroke ka and ang mata lang ang naapektuhan. So ang problem sa central retinal artery occlusion is if dili maagapan ni within the day na nahitabo ni, actually within hours na mahitabo ni, almost always permanent blindness na. There are ways na ma-cure siya, na ay options na if mulapas ka within the first 24 hours
sa central retinal artery occlusion, na ay option na barometric treatment na ay available ata sa Southern Philippines Medical Center sa SPMC sa Davao. Pero otherwise, most treatments na to have to be done within the day. So, inga nang atong true ocular emergencies, pero naapatay mga relative emergencies. So, ang mga relative emergency nato is pwedeng retinal detachment. So, ang pelikula sa likod sa mata, natangtang. So, kinahanglan operahan siya as soon as possible. Meron tayo mga ocular trauma. So, ang ocular trauma, kung natusok ang imong mata, ang sulod sa imong mata kay nikawas na, of course, kinahanglan siya operahan, pero not necessarily na right away. So, dili ta, if naata sa hospital, dili ta ka ng top priority sa operating room na isulod. Siyempre, kay naaman jud mga naaman jud mga other surgeries na itabo sa hospital na mas life-saving, and ang ocular trauma usually mga later on na mahimo. Next, we have orbital cellulitis. So naatay infection around the eye. So pag orbital cellulitis, this is more of an emergency kung bata ang pasyente, kung dili pa ma-handle sa ilang immune system ang mga infection. Naatay keratitis, so infection sa kalimutaw. So normally, pag naatay infection sa mata, we usually have kanang sore eyes na conjunctivitis, wherein naatay infection sa panit lang sa mata, which is not as serious, and pwede hatagan lang nato og a single antibiotic eye drop. Pag naatay keratitis, naana na siya sa kalimutaw sa mata, that is more serious kay there is a chance na even if maagapan nato ang infection, maguba ang kalimutaw, dili na gyapon kakita ang pasyente afterwards. And so even if makontrol nato ang infection, basig later on down the line, kinahanglan pagyapon sa pasyente o corneal transplant, which is din sa Pilipinas medyo expensive ang corneal transplant. Yung mga other causes of glaucoma will also need surgery later on down the line, pero dili siya as severe as kanang acute angle closure glaucoma. We also have endophthalmitis. So if ang keratitis is infection sa kalimutaw sa mata, ang orbital cellulitis is infection around the eye, ang conjunctivitis is infection lang sa gawas lang, sa panit lang sa mata, ang endophthalmitis is sulod jud sa mata na ay kagaw. So kinahanglan pasig mag-injection ta og antibiotic diretso sa sulod sa mata. Also, pwede kung dili jud makaya maagapan ang infection, suyupon na lang nato ang gelatin sa sulod sa mata para dili nang madamay ang rest of the eye. So, kana lang overview sa mga relative and true ocular emergencies nato. Pero I think na ay mga questions sa atong viewers. Kuan lang, Doc, kanibang sa mga kasinatian, mga samples ra good sa ato ang mga kabombong mostly sinati katong kanang unsay advice gid ana, Doc, kanang di ba kanang muburot nang diri sa ibabaw sa kuan, unsay taw na bujinggit sa Bisaya unsay maayo ana dapat gid nilang buhaton gyud kay basin ang uban ay mga sayop nga mga ginabuhat, Doc. Okay, so for bujinggit, so dili siya kayo dili man siya kayo serious. Okay. Naatay mga
So, ang usual na may tabo sa bujinggit is na infection sa eyelid, dili lang sa taas sa panit sa mata. So when that or taas or sa ubos. So when that happens, oh no, nag-brown out ako. Madungog yapon. Sorry, can I switch to cellphone? Nag-brown out. Magkuan na ka. Ay, mag-switch na ako sa cellphone. Yes, Doc. Yes, Doc. Sige, okay ra, Doc. Sa cellphone. Okay, Doc. And ang internet na ako kay dili man wait lang. Sige lang, Doc. Okay ra, Doc. Ato sa ning i-kuan si Doc. Sige. Atong dawaton niya si Doc sa ato sa phone na siya mga kabombo kay yes sir, UPS na lang to ko emergency power na lang na mga kabombo mo na. Emergency power na lang ko right now. Sige ra, Doc. Ato ra nang i-plaster imong linya, Doc. Sige. So, mga kabombo, sige lang, padayon magyapon ta, taod-taod, ato na ning padayon mga kabombo, ang ato ang paghisgot regarding ni ini kay naman good usahay, atong maingon mga kabombo nga okay ra ni, pwede siya nato nga pagabuhaton ba sa ato aga mga mata, pero kung ang mga eksperto mga kabombo ang paistoryahon, lahi gid ang approach ug ang ayang buhaton kay delikado pud gihapon mga kabombo atong pasagdan na atong mga mata diha og magpahitaka lang ta mga kabombo og kini panambal ana, di ba? Kay kamukha mga kabombo mawad-an og kini ang mga panlantaw, pero grabe na gid na mga kabombo, grabe na gid na ayaw gid mo duha-duha nga duol or dagan padung sa balay tambalanan padung sa ospital mga kabombo para nga panigurado lang gyud. Nabonag mga bata as mentioned by Doc Villanueva kaganina kay nay mga bata mga kabombo nga dili gina nila tanto mga kabombo nga ma-share sa ato og unsa magid lang gibati, pero kita ga mga tiguang ani mga kabombo kabalo man ta unsa na maantos-antos man nato mga kabombo ang kinibang kasakit ba okay na ba kabalik si Doc? Okay, sige lang. Sa pikas linya ra niya. So, inana mga kabombo. Kung ingon tag sobra na gid pug kaayo ka unya ato ra ni ipangutana kanang how about kanang mga chemical o mabutang sa imong mata. How about mga kabombo ang akong mabantayan last time is kining mga kuan. Kani-kining mga okay na. Okay, nakabalik na si Doc. Doc, balik ta Doc ha. So, sa bujinggit sa Doc, nga iskutanan Doc, unsay ikapayo nimo sa ato ang mga viewers, listeners, ani karon? Yes, Doc. Sorry, unmuted ba ako? Kanan Doc, okay na. So, usually pag bujinggit, so ang kagaw ni daghan na sa sulod sa atong eyelids. Normally mawala lang sila kung maagapan sila sa atong immune system. Pero kung dili, pwede nato tabangan ng atong immune system. So in the first place, kung ganahan mo na ma-avoid na, eyelid hygiene lang ta. So pwede maghilamos mo, ang gamiton ninyo baby shampoo para dili halang sa mata. Di ba kung maghilamos mo, sabon ang gamiton ninyo or regular na shampoo, halang man siya. So baby shampoo is the best. Now, kung naanay bujinggit, so from lid hygiene na anata sa medical treatment, natay usually ginahatag na ointment para sa mata para mawala siya. Kung dili ka ganahan na ang immune system na nimo mag-solve sa problema, no? Now, for most patients, so naay bujinggit, mawala. Ang problem is sometimes natay pasyente na mahimo siya bujinggit and then dili na siya completely mawala. Mawala na ang sakit, mawala na ang pagpula, pero murag na gihapon tong bujinggit diha. Ang tawag nato diha is chalation. So ang chalation is ang kagaw wala na, pero ang sulod sa bujinggit na apagyahapon, na-encapsulate na siya, dili na siya ma-access ang immune system, dili na siya mawala unless operahan. Pero dili siya delikado.
Pero pangit atong naong. Di ba? Or A lot of times, ang naoperahan na ko usually for chalation operation, mga teenager, kay self-conscious sila sa ilang image. bitaw, pod, oy. Pero di raman po tantong kuan dok, no? Di ra po na tantong mahal. Kaya wala, unsa ban? Minor operation lang siya. Minor lang siya. Oo. Napay isa dok, kining sa kuan. Gihapon na sa ano. Depende lang gihapon na sa doktor na mag-opera. Oo. Kining sa mga welders, Dok, di ba as mention ni mo ganina kanang chemical. So kung mga sabon-sabon, pwede raman ma-wash na to, no? How about kanang sa mga welders? Ako mabantayan gid sila, mga magpula-pula gid ilang mata, Dok, o musulod ng aso gani anang ilang welding? Okay, so for welders kasi, dili siya usually fluid, no? It's usually welding fumes. And welding fumes maka-apekto na sa sa surface sa mata, pwede kung ma-irritate nila ang kalimutaw or bisag ang conjunctiva, ang panit sa mata, magpula jud ang mata. So kana even if we wash yung sa mata ng welders, no, dili siya usually matangtang. We usually give medications pampawala sa hubag sa mata. Dagan pa jud ang problema sa welding kay kung other than ang welding fumes, pag nag-welding ang tao walay proper protection, mosulod ang spark sa mata, so natay foreign body na kinahanglan tanggalon sa iyang mata. Kung dili sa ingana kung wala kay proper protection, mas dali pud magkatarata ang mga welders. Posible siya mulid to katarata, Dok? Hello, sorry. Yes, Doc. Pwede siya mulala, magkatarata na noon ang ato ang kuan? Welder? Ang katarata, usually, pag ma-hear ninyo ang katarata, it means pangtigulang na siya na sickness. Pero, the truth is, daghan ang pwede makadaot sa lens sa atong mata na that can cause cataracts. So one of those is welding without welding protection, makadaot na sa lens sa mata, pwede earlier magkakatarata ang mga welders. Dok, kanang mag-unod sa eyes, unsa na kanag yung sa lens sa eyes nga makita, unsa na siya? Ay, kanang murag mag-yellow or mag-white sa kalimutaw sa mata. Yeah, Dok. Yes, okay. So that's what we call pterygium. P-T-E-R-Y-G-U-I-M. Pterygium. Other names for it is surfer's eye. So ang pterygium, gikan na sa nadaot na panit sa mata, gikan sa abog, aso, init sa adlaw, uga na hangin. So daghan na sa mga pasyente para sa ako, daghan sa ako mga pasyente, ang mga housewife na nagluto gamit ang kahoy. Daghan pod ko pasyente na naing kanang mga overseas Filipino workers na gikan sa Middle East. Kay init kaayo. So need na siya tanggalon, Dok, ipatanggal sa inyo nga mga doctors? So ang reasons na kinahanglan nato tanggalon ang pterygium is one, cosmetic. Kung dili jud angay sa pasyente and ayaw niya na ay pterygium, magpa-opera jud sila. Ang second is kung dili makontrol sa tambal ang redness, ang irritation. So naatay tambal para diha, pang-control lang sa redness and irritation and sa katol, pero dili siya mawala. So kung di na makontrol sa tambal, pwede tanggalon nato. Ang third is kung maka-apekto na siya sa pananaw nato. So maka-apekto siya sa pananaw nato, pwede kung dagko na siya kaayo na natabunan na ang itom sa kalimutaw, or kung baga na siya kaayo na baka-apekto siya sa grado sa atong mata. Kundi na kanang mga past din na nato nga nakadaot sa kuan sa atong eyes, no? Kanang mga napuling ta nga urag irab baka nato nga
Muto siya hinungdan dok nga unsa malaksi ana ba ang term ana malaksi ang coat sa atong eyes. Oh, matanggal ang kuan sa atong eyes kaning mga cover. Dili man. When rubbing our eyes, pwede ma-scratch nimo ang kalimutan. Pero parang matangtang completely, not really. Wala pa ko nakitaan na ing-ana ka severe, no? Oo. Pero kana minor ra gyapon na siya, Doc. Minor ra gyapon na siyang operation. Yes, actually, ang pterygium minor lang siya na operation. Kaya sa gawas lang siya dili ta mosulod sa mata when operating on it. Sa panit lang jud sa mata. Oo. Doc, last na gyud kining sa glaucoma, unsaon lang pagkuan ang mga early detection lang ani para sa atong mga viewers. Unsaon pagka-side nilang basig glaucoma? Okay, so glaucoma medyo lisod na siya i-detect, no? For lay people, pero one of the clues na pwede nato gamiton is if mapansin ninyo, ang brown sa inyong mata, mulihok pag naay suga or pag walay suga. So if you shine a flashlight sa imong mata, manotice nimo na ang brown sa imong mata mugamay. Kana ang natural reaction sa mata para malimit ang suga na makasulod sa atong mata. Now, kung angle closure glaucoma, a lot of times, pag angle closure glaucoma, dili mo lihok tong brown sa mata. Stuck in place siya. So, if you shine a light sa mata sa mga tao na naay angle closure glaucoma, dili siya mulihok. Nagpula lang siya, or mulihok siya, pero dili siya completely mag-close, dili lang po siya completely mag-open. Stuck in place. Wala lang ang way na makitaan sa layperson ang effect sa glaucoma, because most other ways na pang-measure sa glaucoma nato is nanay mga specialized instrument sa opisina. Nag-run ba ni sa family? Okay, so this depends sa kind of glaucoma. So specifically sa angle closure glaucoma, mas predisposed ang mga tao na mas gamay ang mata. So sa mga Asians basically, so sa mga Asiano, mas gamay ang mata, mas likely na magka-angle closure glaucoma. So kung ang parents nimo is gamay ang mata, more likely than not, gamay gyapon ang imong mata. So, technically, yes, makuha siya sa dugo. Mapasa siya sa dugo, no? Pero, nabatuod? Technically, correct. Nabatuod, Doc, unsa may unsa may advice nimo? Monthly, yearly, every 6 months magpa-check bisan walay gibati sa mata. For most people yearly, pero kung naanay glaucoma and gitambalan na ang glaucoma, usually kung kontrolado every 6 months. Kung di kaayo kontrolado, mga every week until sa makontrol nato. Depende man jud na kung available pa sa pasyente ang transportation, kung available sa pasyente na ang doktor sa mata, kay kung dili man available sa ila, we can make adjustments sa treatment nila para dili sila every month mo balik sa sa doktor. Pero kung available sa pasyente ang treatment, we usually give more parang mas naay freedom ang doktor na ipabalik ang pasyente every week kung dili pa kontrolado ang pressure sa mata.
Pero usually kung kontrolado na mga 3 to 6 months, kung wala pa problem ang imong mata, usually yearly. Yearly. Kay lisod na po. Akong ginauna mga Dok, lisod na kayo og diha na ma-discover kung nahalap na imong mata. Adi sir nakamuduol og ophthalmologist, di ba? And that will also depend kay kung ang problema sa imong mata is ang grado sa mata, usually every 2 years na kay ipa-change lang ang antipara. Kung other problems sa mata, yearly, or kung walay problem sa mata, ipa-yearly lang namin yun. Sige. Dok, gawas na lamang Dok ka nakoy basta wala na pangutana sa imuha or you could share sa imong oras nga open ka diha for consultation sa Ace Medical. Doc, go ahead Doc. With regards sa Ace Medical, actually na ako'y private clinic sa amo sa amo, no. So we usually ako ang sa Ace usually diha ko nag-opera. Okay. Pero ang konsulta sa akong private clinic na ako sa Villanueva Eye Clinic sa Arcalo Street. Okay, sa Arcalo kanang sa Villanueva nga mga eye clinic do. Yes. Okay, pwede ra sila dira og na sila kiniag pangutana or magpa-check up sila sa ilang mga mata. At least nara sa syudad, di ba? Open me Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. Medyo flexible ang schedule. Sometimes magsarado may 5, depende kung daghan ng pasyente. Tapos Saturday, sometimes 8 a.m. to 4 p.m. gihapon. Sometimes 8 a.m. to 12 noon. Depends. Pero expect na lang ninyo usually half day pag Saturday. Sige. Doc Mario Luis Villanueva. Doc, daghan jud kayong salamat Doc ha sa kiniag information and sa pagtubag po Doc sa mga query, mga pangutana alang po nining paghatag pagpasabot sa atong mga listeners o viewers karon diri sa Bombo Radio Doc. Sige. Alas 3 sa impunto mga kabombo ang takna sa hapon diri sa atong pagpanaguban